Alright, good morning guys. So, araw ng Biyernes ngayon. So, bukas, Valentine's Day na, no? Yeah, so tanggalin muna natin yung sombrero ko para mas malinaw yung usapan. Yeah, so share ko ngayon sa inyo, tungkol naman to sa karanasan ko dito sa Canada. Ito ay hindi paninira, hindi pagsisisi sa isang tao. Bali, real talk lang tayo. Yeah. So, sa madaling salita, nauna na si Mrs. dito, mga 1990 pa siya. So, dumating ako 2004. So, ang layo ng pagitan ng mga panahon, ano. So, syempre, unang dating, wala pang matiran. Sabi ni Mrs., doon mo tayo sa kamag-anak ko dahil nag-alok sa akin na doon daw muna habang wala pang makikitang matiran namin. So, sabi ko, syempre, kamag-anak mo yan. Kapit muna tayo kung anong may tulong. Yeah, so, pero hindi porke kamag-anak, hindi kami nagbabayad. So, nagbibigay naman kami ng renta. Yeah, bali, ambag namin sa bahay kung ano man yung gastusin. Yeah, pero sa basement kami nakatira guys. Alam niyo naman sa basement pagka winter napakalamig talaga. Siyempre hindi namin ma-adjust yung control ng heater dahil pamamahay nila yon, sila ang nagko-control. Yeah, hindi porke nagbabayad ka ay malaya mo nang gawin kung ano yung gusto mo. Yeah, so nung umpisa pa lang okay naman yung pakikisama nila sa amin. Tsaka siyempre kami naman ganun din ang ano namin dahil nakitira lang kami sa bahay. So kalaunan parang nag-iba na yung ihip ng hangin dahil sa mga gaya ng mga normal naman namin ginagawa pang araw-araw, gaya ng pagsara ng pinto o yung nag-uusap kami ni Mrs. paglalakad. Para bang dama ko parang naiinis para bang di man sinasabi pero nakikita mo sa mga mata. Yeah, tsaka kadalasan pa pagka may mga time na bumababa sila sa basement, tinitingnan yung mga niluluto namin or yung mga ginagawa namin, para bang nagmamasid. Pero pakiramdam ko parang wala na kaming espasyo sa lugar na yun. So, ang malala pa dito nung nagkasakit ng yung anak ko ng maluba, halos nagkaroon na siya ng pneumonia dahil sa lamig sa basement. So doon na kami na-alarma, hindi na lang yung comfort sa pamilya. Ito ay usaping pagkalusugan na ng anak ko. Tsaka alam nyo, ang masakit pa nung sinabihan kami na kailangan na naming umalis ng biglaan dahil ibebenta raw yung bahay. So alam nyo, doon ako na at talaga na-stress masyado dahil siyempre may anak pa akong may sakit. Then alam nyo, hindi madaling makahanap ng malilipatan dito sa Canada, lalo na't may pamilya ka at may anak ka. So sabi ko kay Mrs., alis na lang tayo para walang masyadong maraming usapan, para magkaroon tayo ng peace of mind. So sinwerte naman kami sa time na yon, nakita kami ng apartment, medyo maliit nga lang pero okay na rin, ginrab na namin dahil para magkaroon na kami ng sariling espasyo. So later on, na-found out namin na hindi pala ibebenta yung bahay. Ang totoo niyan ay meron palang parating na kamag-anak nila na malapit at yun ang titira. So sa panig naman namin, napaka-unfair naman, hindi patas yung sitwasyon. Hindi ko naman sinabi na masama sila, ang ano ko lang ay magkaiba kasi yung desisyon ng isang tao tsaka yung pagkakataon tsaka panahon. Magkaiba kasi yung dynamics ng pakikitira guys, kaya wala tayong dapat sisihin, decision nila yon. So lesson learned ko rin dito sa Canada na mas mahalaga pala yung yung privacy tsaka independent. So ang masasabi ko lang sa mga parating na immigrant, okay naman na manuluyan mo na sa kamag-anak, pero pag meron kayong makitang espasyo or anumang matirahan nyo na pwede nyo malipatan, ay i-grab nyo na dahil mas mahalaga yung may sarili talaga kayo. So sa mga nakarelate sa experience ko na to, ay hindi kayo nag-iisa, go lang tayo. Tsaka yung sa mga parating pa lang, syempre tsaga-tsaga lang muna tayo at malalagpasan din natin yung mga ganong klaseng experience. So kung worth it tong video na to guys, ay makahingi naman ng subscribe tsaka pakashare naman. Alright, so maraming salamat, hanggang sa muli. Bye for now.